Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Bradmel, ang inyong lingkod, dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Para sa lahat na hindi pa nakakaalam ng magandang kwento tungkol sa mayamang lalaki at si Lazarus na mababasa sa Lucas 16:19 hanggang 31. Iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. At ito nga po ang sinasabi tungkol sa mayamang lalaki at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pinto ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Papuntayin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po Amang Abraham, pero kung may patay na mabubuhay na pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." At iyan nga po ang napakagandang kwento mula sa isang mayamang lalaki at si Lazarus na mababasa naman sa Lucas 16:19 hanggang 31. May dalawang karakter po dito, yung sa mahirap, ang pulubing si Lazarus at yung isang lalaking mayaman. Tinalakay din po dito ang tungkol sa kamatayan at sa lugar ng mga patay. May 4 na mahalagang bagay po ang binanggit dito. Una po yung lugar daw ng pagdurusa, nasa Lucas 16:23. Pangalawa, may apoy, Lucas 16:24. Ikatlo po, may malawak na bangin, Lucas 16:26. At yung ika-4 po, lugar ng paghihirap, Lucas 16:28. Sa makatuwid po,
Sa impyerno po napunta yung mayamang lalaki, samantalang si Lazarus na isang pulubi ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Noong nabubuhay pa po sa lupa itong si Lazarus, isa siyang pulubi na puno ng galis at wala siyang makain. Puno ng paghihirap at paghihinagpis ang naging buhay ni Lazarus noong nabubuhay pa siya sa lupa. Ito naman po ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa mga taong tulad ni Lazarus sa Mateo 5:4. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil pasasayahin sila ng Diyos. Napakabuti po ng kalagayan nitong lalaking mayaman nang siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Masasarap ang kanyang kinakain dahil siya'y mayaman. Pero sa kabila po ng pagiging mayaman niya, naging maramot siya, no? Hindi siya nagbigay ng pagkain kay Lazarus. Hindi siya naawa. Wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Ano po ba ang sinasabi ng kasulatan sa mga mayayamang tulad ng lalaking yan sa Mateo 19:23-24? Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Ayan po sa Mateo 19:23-24. Batay po sa binasa natin ngayon sa Mateo 19:23-24, napaka-imposible pala sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo pong mga nabubuhay dapat makaalam ng pinakamahalagang utos ng Diyos. Ito po ay gabay sa atin bilang mga mananampalataya. Nang hindi po tayo mapunta sa kaparusahan o sa lugar ng mga patay. Ito po ay nasa Mateo 22:37-39. Sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Lahat po tayo, mahirap man o mayaman, ay parehong mamamatay at lahat may tungkuling magmahal sa kanyang kapwa. Lalo na pong mayayaman, tungkulin po nila na tulungan ang mahihirap sa kanilang pangangailangan. Ang mayayamang tao po na pinayaman ng Diyos, kapag hindi nagawa ang kanilang tungkulin na lingapin, tulungan ang mahihirap, sila po ay mapupunta sa kapahamakan o sa lugar ng mga patay o sa impyerno dahil wala silang ipinakitang pag-ibig sa mga nangangailangan. Tulad po ng nangyari sa lalaking mayamang ito na nagdamot at hindi nagbigay ng pagmamahal sa kapwa niya si Lazarus na isang pulubi. Pinagkaitan niya ng pagkain sa kabila ng kanyang pagiging mayaman. Nagdamot siya, naging sakim, naging makasarili. Hindi siya nagbigay ng pagkain sa pulubing si Lazarus. Kaya nang namatay po si pulubing Lazarus, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham at doon ay inaaling siya. At ito namang mayamang lalaki, dahil nalasap niya na ang kaginhawahan at sarap ng buhay, siya naman po ay napunta sa lugar ng mga patay, kung saan ito daw ay lugar ng pagdurusa. May apoy, may malawak na bangin, lugar ng paghihirap. Sa makatuwid, impyerno po ang napuntahan ng lalaking mayamang ito. Lalaking mayamang ito ay hindi nagbigay ng kanyang awa, tulong at pagmamahal sa kapwa-tao niyang si Lazarus na isang pulubi at puno pa ng galis. Ang gawaing masama sa kapwa, pagdaramot at kawalan ng awa, lalo sa may hirap, ay karumihan sa ating pagkatao bilang mananampalataya. Ang lalaking mayaman ay marumi sa paningin ng Diyos dahil hindi siya nagmamahal sa kanyang kapwa. Dahil ang kasalanan at kasamaan ay nagpaparumi sa ating pagkatao. Basahin natin ang nilalaman ng Pahayag 21:27.
Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At iyan ang dahilan kung bakit napunta sa lugar ng mga patay o impyerno itong lalaking mayaman na nagdamot at hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanyang kapwang si Lazarus. Ang kwento ng lalaking mayaman at si Lazarus ay babala po, lalo po sa mga mayayaman. Huwag niyo pong ipagkait ang iyong kayamanan sa pagtulong sa mga mahihirap, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tungkulin po nating lahat na magmahal sa kapwa-tao, lalo po kayong mga nakaluluwag-luwag, lalo kayong mayayaman. Tungkulin ninyong tumulong sa mahihirap. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang hindi po pagtulong sa mahihirap ay hindi pagtupad sa utos ng Diyos na magmahal sa kapwa. Lagi po nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang mabubuting gawa po ay tanda na nagmamahal tayo sa ating mga kapwa. Kayo pong mayayaman, huwag po kayong huminto sa pagtulong sa inyong kapwa, lalo sa mahihirap. Patuloy po tayo magmahal sa ating kapwa, magtulungan, magbigayan, magpatawaran. Hanggang dito na lamang po pansamantala. Ako po si Bradmel, ang inyong lingkod, dito sa Samba. Ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Maraming salamat sa Diyos, maraming salamat po sa inyong lahat.